Magandang araw Pilipinas! May babala kami ngayon na hindi dapat ipagsawalang bahala. Isang weather pattern na akala ng marami ay humupa na, muling nagpaparamdam, at ito ang dahilan ng malalakas na ulan, biglaang pagbaha, at posibleng landslide sa ilang bahagi ng bansa. Hindi ito bagyo pero posibleng mas delikado pa. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para lagi kang updated sa pinakabagong balita sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ngayong Lunes, January 26, 2026, narito ang kumpletong update sa lagay ng panahon sa buong Pilipinas. Mga kababayan, may kakaibang kilos sa Western Pacific na ating mino-monitor. Ang dating bagyong Ada, na ilang araw nang humina at tuluyang nawala bilang isang tropical cyclone, ay nagpakita muli ng aktibidad. Linawin natin agad, hindi ito muling naging bagyo. Ang sistema ay isa na lamang low pressure area o RAE, ngunit nananatili ito sa parehong rehiyon kung saan ito unang nabuo. Dahil sa posisyon nito at sa pakikipag-ugnayan sa shearline at hanging amihan, nagkaroon ito ng panandaliang pag-igting ng mga ulap at ulan. Kaya masasabi nating ang Ada ay buhay sa ulan pero patay bilang bagyo. Walang inaasahang muling paglakas bilang tropical storm at wala ring senyales ng rebirth ng bagyo. Ngunit huwag magpakampante. Ang kombinasyon ng shearline at hanging amihan ang kasalukuyang nagdudulot ng malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Inaasahan ang tuloy-tuloy na ulan mula Lunes hanggang Miyerkules sa Eastern Visayas, Samar area, at hilagang silangan ng Mindanao, kabilang ang Surigao, Dinagat Islands, at Caraga Region. May posibilidad ng localized flooding at landslides, lalo na sa mga lugar na ilang araw nang nakakaranas ng ulan. Samantala, sa malaking bahagi ng bansa, mananatiling medyo tuyo at malamig ang panahon. Hindi man malawak ang ulan, posible ang biglaan at malakas na buhos lalo na sa mga baybaying silangan. Kung titingnan natin ang nangyayari sa itaas ng atmosfera, may malalakas na hanging umaabot sa 30 hanggang 35 knots sa hilaga ng sentro ng sistema. Ang malamig na hanging amihan ay patuloy na sumisira sa istruktura ng anumang weather system. Makikita sa satellite ang shearline na parang pader ng malamig na hangin na umaabot mula Pilipinas hanggang Japan at North Pacific, dahilan kung bakit nahaharang ang pagbuo ng bagyo. Ang parehong malamig na hangin ito rin ang dahilan kung bakit nararanasan natin ang pinakamalamig na gabi ng season, lalo na sa Hilagang Luzon. Sa mga kabundukan sa paligid at hilaga ng Baguio, ramdam ang napakalamig na temperatura, at maging sa ilang mabababang lugar sa Luzon ay presko ang hangin. Bukod sa RAE, patuloy namang nakaapekto ang shearline sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang ang northeast monsoon o hanging amihan ang nangingibabaw sa Luzon at natitirang bahagi ng Visayas. Ito ang dahilan kung bakit hindi pantay ang ulan, may mga lugar na tuloy-tuloy ang buhos, habang ang iba ay paminsan-minsan lamang ang ambon. Sa mga lugar na mas madalas ang pag-ulan tulad ng Caraga, Eastern Visayas, Central Visayas, Sorsogon, Masbate, Camiguin, at Misamis Oriental, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms. Posible ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung tuloy-tuloy ang ulan sa loob ng ilang oras. Mas mataas ang panganib sa low-lying areas at bulubunduking lugar. Sa Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Visayas, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, at Marinduque, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, dulot ng hanging amihan. Walang inaasahang malaking pinsala sa mga lugar na ito. Sa Metro Manila at karamihan ng Luzon, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated light rains. Minimal ang epekto ngunit posible pa rin ang panandaliang ambon. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot ng localized thunderstorms. Kapag lumakas, maaari itong magdulot ng biglaang pagbaha o landslide. Tungkol naman sa hangin at karagatan, mahalagang paalala sa Eastern Visayas at Mindanao. Malakas ang hangin mula hilagang silangan hanggang hilaga, at ang dagat ay maalon hanggang mapanganib na may taas na 2.8 hanggang 4 na metro. Hindi nirerekomenda ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat. Sa hilaga at silangang Luzon, katamtaman hanggang malakas ang hangin,
at ang karagatan ay katamtaman hanggang maalon na may taas na 2.5 hanggang 3.7 metro. Sa natitirang bahagi ng bansa, katamtaman ang hangin at ang taas ng alon ay 1.2 hanggang 2.8 metro. Para sa temperatura, ang pinakamababang na italang temperatura ay 20.2 degree ni, habang ang pinakamataas ay 29.2 degree ni. Sa Metro Manila, sumikat ang araw kaninang 6 oras 25 minuto ng umaga at lulubog mamayang 5 oras 52 minuto ng hapon. Mga kababayan, kahit wala tayong bagyo, ang shear line at hanging amihan ay maaaring magdulot ng mas matinding epekto. Ayon sa Rainfall Outlook, inaasahan ang 50 hanggang 100 mm ng ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Mas mataas pa ito sa mga mataas at bulubunduking lugar. Ang shear line ay nabubuo kapag nagsasalpukan ang malamig at mainit na hangin. Kapag nanatili ito sa isang lugar, nagdudulot ito ng mahabang oras ng ulan, biglaang buhos, at pagbaha kahit walang bagyo. Kaya huwag maging kampante, tahimik itong dumarating pero malakas ang epekto. Kung napapansin niyong tuloy-tuloy ang ulan sa inyong lugar, maghanda na agad. Para sa kaligtasan, iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig, makinig sa abiso ng ley, ihanda ang go bag, flashlight, at radyo, at kung nasa landslide-prone areas, maging handa sa preemptive evacuation. Mga kababayan, ito ang inyong Pilipinas Weather Update. Patuloy kaming magbabantay at magbibigay ng tamang impormasyon para sa inyong kaligtasan. Kung nakatulong ang update na ito, ay like, ay share, at ay subscribe para lagi kayong handa. Maghanda. Maging alerto. At higit sa lahat, ingatan ang sarili.